You think just because you lost your husband sa lahar 10 years ago, required na ang mundo na kaawaan ka? Look at this mess, Lori. Ang dumi-dumi ng suot mo, para kang basahan na hindi nababagay sa mansyon ko. Napakapit ng mahigpit ang mga daliri ni Lourdes, o mas kilala, sa tawag na Lori, sa laylayan ng kanyang kupas na palda. Ang mga salitang binitiwan ni Madam Stella ay hindi isinigaw, ngunit ang lamig ng tono nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nakatayo ang donya sa tuktok ng hagdanang marmol, nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri. Tila ba si Lori ay isang mantsa sa kanyang makintab at mamahaling sahig na kailangang kuskusin at itapon. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Lori, sapagkat ang kanyang mga luha ay tila natuyo na kasabay ng pagtigas ng lava sa paanan ng bulkang Mayon. 10 taon na ang nakararaan. Subalit sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang pamilyar na pagguho. Isang uri ng sakit na hindi maipaliwanag, parang hinihiwa ang kanyang dangal ng pinong-pinong piraso. Nais niyang sumagot, nais niyang sabihin na ang dumi sa kanyang damit ay mula sa pagbubuhat ng mga kahon ng relief goods na ipinamimigay ng mismong asawa ni Stella para sa photo op. Ngunit nanatili siyang tikom. Ang katotohanan ay walang lugar sa bahay na ito. Tanging kapangyarihan lamang ang may boses. I'm sorry, Ma'am Stella. Ang tanging naibulong ni Lori, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Yumuko siya upang pulutin ang nabasag na vase na aksidente niyang nasagi dahil sa pagkahilo sa gutom. Leave it, utos ni Stella. Sabay talikod at kumpas ng kamay sa hangin na parabang nagtaboy lang ng langaw. You're fired. Huwag ka nang babalik dito hanggat hindi mo natututunan kung saan ka lulugar. Kunin mo ang sweldo mo sa mayordoma. It's barely enough to buy rice, but that's what you deserve. Ang pagtalikod ni Madam Stella ay hudyat ng pagtatapos ng kanyang trabaho at kasabay nito, ang pagtatapos ng pag-asa niyang makapag-uwi ng masarap na ulam para sa kanyang sarili ngayong gabi. Dahan-dahang tumalikod si Lori. Ang bawat hakbang palabas ng gate ng mansion ay mabigat. Tila may kadenang nakatali sa kanyang mga paa. Mainit ang sikat ng araw sa albay ng tanghaling iyon, ngunit ang naramdaman ni Lori ay purong ginaw. Naglakad siya pabalik sa gilid ng bayan kung saan ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Malayo sa air-conditioned na mundo ni Madam Stella, ang amoy ng tuyong isda na ibinibilad sa araw at ang alikabok ng bulkan na laging nasa hangin ay sumalubong sa kanya. Ito ang amoy ng kanyang realidad, ang amoy ng paghihirap. Huminto siya sandali sa ilalim ng isang puno ng acacia na nagbibigay ng kakarampot na lilim. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang luma at punit-punit na pitaka. Sa loob nito, may nakasingit na litrato ng isang lalaking nakangiti. Suot ang uniforme ng rescue team. Paano ba yan, mahal? Bulong ni Lori sa litrato, habang ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa mukha ng asawa. Wala na naman akong trabaho. Sabi mo noon, aalagaan mo ako habang buhay. Bakit ako ang naiwang nagbubuhat ng lahat ng ito? Ang katahimikan ng tanghali ay ang tanging sumagot sa kanya. Walang hangin na yumakap sa kanya. Walang boses na nagsabing magiging maayos ang lahat. Tanging ang malaking anino ng bulkang Mayon sa di kalayuan ang nakamasid sa kanya. Maganda, perpekto, ngunit malupit. Ito ang bundok na bumuhay sa kanilang bayan dahil sa matabang lupa. Ngunit ito rin ang bundok na kumuha sa kanyang asawa. Bago pa man siya makauwi sa kanyang maliit na barong-barong, hinarang siya ni Kagawad Tonyo, ang kanang kamay ng kapitan ng barangay, at kilalang sunod-sunuran sa pamilya ni Madam Stella. May hawak itong papel at nakangisi ng may halong pang-uuyam. Lori! Tamang-tama! At nakita kita. Bati nito, bagamat hindi abot sa mata ang kanyang nangiti. Balita ko tinanggal ka na naman ni Madam Stella. Mainit talaga ang ulo nun ngayon dahil sa preparation sa Magayon Festival. Wala akong pambayad sa utang ngayon, Kagawad.
Agad na sagot ni Lori. Niyayakap ang kanyang bag sa dibdib, tila pananggalang. Hindi ko sisingilin ang utang mo. Sa ngayon, sagot ni Tonyo. Sabay abot ng papel sa kanya. May trabaho akong ibibigay sa'yo. Galing mismo sa opisina ng munisipyo. Special request ni Madam Stella bilang tulong daw sa'yo dahil naawa siya. Binasa ni Lori ang nakasulat sa papel. Nanlaki ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang pagtindig ng kanyang mga balahibo sa batok. Elias Navarro, bigkas niya, ang pangalan ay tila mapait sa dila. Ang baliw sa itaas ng danger zone? Kagawad, hindi ko kaya to. Sabi nila, nananakit siya. Sabi nila siya ang may kasalanan kung bakit marami ang namatay noong huling pagsabog. Nagkibit balikat si Tonyo. Sismis lang yon, Lori. Besides, wala kang choice. Kung hindi mo tatanggapin to, mapipilitan kaming tanggalin ang pangalan mo sa listahan ng mga tumatanggap ng relief rice at calamity assistance. Alam mo naman, priority ang mga may trabaho o may silbi sa komunidad. Napalunok si Lori. Ito ay hindi pakiusap. Ito ay isang utos, isang bitag. Kailangan nila ng taong magbabantay o magpapakain sa halimaw na yon. At siya ang napiling sakripisyo dahil wala nang mawawala sa kanya. Siya naman ang laging tapunan ng mga trabahong walang may gusto. Kailan ako magsisimula? Tanong niya. Ang boses ay sumuko na sa pagod. Ngayon din, sagot ni Tonyo sabay turo sa daan, paakyat ng bundok. Nasa itaas siya. Good luck, Lori. Balita ko, pati aso hindi tumatagal sa bahay na yon. Ang pag-akyat sa kalyeng patungo sa bahay ni Elias Navarro ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Habang papalayo siya sa kabayanan, unti-unting nawawala ang ingay ng mga tricycle at tawanan ng mga tao. Napalitan ito ng huni ng mga kuliglig at ang pagsayaw ng mga dahon sa hangin na tila nagbubulungan ng mga babala. Ang hangin dito ay mas malamig, mas amoy asupre at lupa. Ang bahay ni Elias ay nakatayo sa isang talampas na direktang nakaharap sa bunganga ng bulkan. Ito ay isang istrukturang gawa sa purong semento. Walang pintura, kulay abo tulad ng abo ng bulkan. Ang mga bintana ay may makakapal na rehas na bakal at ang bakuran ay napapabayaan, puno ng matataas na talahib na tila gustong lamunin ang buong kabahayan. Huminto si Lori sa tapat ng malaking bakal na gate. Ang kalawang sa mga bisagra nito ay saksi sa mahabang panahon ng pag-iisa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, halos kumawala sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga kwento sa palengke. Si Elias daw ay kumakausap sa hangin na nagtatanim daw ito ng sama ng loob na mas mainit pa sa lava. Ngunit naisip niya ang bigas na kailangan niyang isaing. Naisip niya ang bayad sa kuryente. Naisip niya ang kahihiyang tinanggap niya kay Madam Stella kanina. Humugot siya ng malalim na hininga at kumatok sa maliit na pinto ng gate. Ang tunog ng kanyang katok ay mahina at tila nilamon lang ng katahimikan ng paligid. Naghintay siya. Lumipas ang ilang minuto at akala niya ay walang tao hanggang sa marinig niya ang mabibigat na yabag mula sa loob. Hindi ito yabag ng taong nagmamadali, kundi yabag ng taong galit na naistorbo ang kanyang lungga. Bumukas ang pinto ng marahas. Ang bakal ay umingit ng masakit sa tainga bago tumambad sa kanya ang isang lalaki. Si Elias Navarro ay hindi mukhang tao. Mukha siyang anino na tinubuan ng katawan. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. May mga hibla ng puti na sumisimbolo sa stress kaysa sa edad. Ang kanyang balbas ay makapal, tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanyang mga mata, malalim, madilim, at puno ng puot na nakadirekta sa kanya. May hawak siyang isang wrench na tila handa niyang ipanghampas sa sinumang manghas pumasok. Amoy alak at lumang papel ang sumingaw mula sa loob ng bahay. Sino ka? Ang boses ni Elias ay mababa. Garalgal, parang yelong dinudurog. Wala akong kailangan.
layas. Bago pa man makasagot si Lori, bago pa niya maipaliwanag na siya ay naroon lamang upang magluto at maglinis, hinatak na ni Elias ang pinto pabalik. Isang malakas na hangin ang humampas sa mukha ni Lori kasabay ng pagsara ng mabigat na bakal na pinto. Ang puwersa ng pagsara ay lumikha ng isang dumadagundong na ugong na yumanig sa sementadong tinatayuan niya. Tila ba pati ang lupa ay tumutol sa kanyang presensya. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig, habang ang anino ng bulkan ay dahan-dahang tinatakpan ang huling liwanag ng araw. At ang pinto sa kanyang harapan ay tila nagsasabing wala ng pag-asa ang makakapasok dito. Naiwan si Lori sa labas ng tarangkahan, yakap ang sarili habang ang lamig ng papalubog na araw ay unti-unting gumagapang sa kanyang balat. Ang ugong na nilikha ng pagsara ng pinto ay nanatili sa hangin. Isang malinaw na mensahe ng pagtataboy. Sa isang iglap, naisip niyang sumuko na lamang. Umuwi. Magtiis sa lugaw. Ngunit ang alaala ng mapanuyang mukha ni Madam Stella at ang banta ng pagkakait sa kanya ng bigas ay mas mabigat kaysa sa takot na nararamdaman niya para sa lalaki sa loob ng bahay. Hindi siya umalis. Sa halip, naupo siya sa isang malaking bato sa gilid ng daan, katapat ng gate. Hinayaan niyang balutin siya ng dilim. Ang mga kuliglig ay nagsimula ng mag-ingay, isang konsyerto para sa mga sawimpalad. Mula sa kinauupuan, tanaw niya ang perpektong hugis ng bulkang Mayon na tila isang higanting natutulog laban sa kalangitang puno ng bituin. Maganda at mapayapa. Ngunit alam ni Lori na sa ilalim ng payapang anyo na yon ay nag-aalab ang isang puwersang kayang manira ng buhay. Tulad marahil ng lalaking nasa loob ng bahay na ito. Lumipas ang halos 2 oras, namanhid na ang kanyang mga binti at nagsimula nang kumalam ang kanyang sikmura nang muli niyang marinig ang paggalaw mula sa loob. Muling umingit ang bakal na pinto. At sa siwang nito ay lumabas si Elias. Mas mukha na itong halimaw sa dilim, isang aninong may dalang galit. Sa isang kamay nito ay dala ang maliit at luma niyang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Walang sabi-sabing ibinato ni Elias ang bag sa paanan ni Lori. Ang pagbagsak nito sa maalikabok na lupa ay lumikha ng isang mahinang kalabog, tunog ng kahirapan at kawalan ng pag-aari. Hindi ka pa rin umaalis? Tanong ni Elias. Ang boses ay may halong pagtataka at inis. Ano ka? Estatwa? Bingi ka ba? Sabi ko, layas. Tumayo si Lori. Nanginginig ang mga tuhod. Ngunit pinilit niyang salubungin ang mga mata ng lalaki. Hindi po ako aalis. Mahinang sagot niya. Ang boses ay halos isang bulong, ngunit may bigat ng determinasyon. Kailangan ko po ng trabaho. Kailangan ko po ng bigas. Ang simpleng katotohanan yon ay tila isang malakas na sampal kay Elias. Natigilan siya. Tiningnan niya si Lori mula ulo hanggang paa. Ang gusot na damit, ang nanlilimahid na tsinelas, ang mukhang pagod, ngunit hindi sumusuko. Sa isang iglap, nakita niya sa mga mata nito ang isang uri ng pagtitiis na pamilyar sa kanya. Isang pagtitiis na matagal na niyang kasama sa loob ng mga pader na ito. Bumuntong hininga siya ng malalim, isang tunog ng pagkatalo. Bahala ka sa buhay mo, pabulong niyang sabi, sabay talikod at lakad pabalik sa loob. Iniwan niyang nakabukas ng bahagya ang gate, isang paanyayang hindi sinasadya. Huwag mo akong kakausapin. Huwag kang papasok sa kwarto ko. Magluto ka kung may makita kang maluluto. At huwag na huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko. Iyon lang at pumasok na siya. Sumunod si Lori na parang isang pusang ligaw na nag-aalangang pumasok sa isang bagong teritoryo. Ang amoy sa loob ng bahay ay isang pinaghalong amoy ng alak, alikabok at kalungkutan. Madilim ang sala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang aandap-andap sa may kusina. Ang mga pader ay puno ng mga geological maps na may mga linyang pula
at mga sulat na hindi maintindihan ni Lori. Ang mga libro ay nagkalat sa sahig. Ang iba ay nakabukas at tila bigla na lang iniwan sa gitna ng pagbabasa. Sa isang mesa sa gilid, may isang picture frame na nakataob. At sa ibabaw ng isang lumang aparador, may isang orasan na may pendulo, ngunit ito'y hindi gumagalaw. Ang mga kamay nito ay huminto sa eksaktong 3:30, isang oras na nakaukit sa kawalan. Ang buong bahay ay isang monumento ng isang buhay na tumigil sa pag-usad. Dumiretso si Lori sa kusina. Ang lababo ay puno pa ng maruruming baso at plato. Binuksan niya ang luma at maingay na refrigerator at ang nakita niya sa loob ay halos magpaiyak sa kanya. 3 itlog, 1 lanta, at kulubot na talong. At kalahating boteng gin. Walang bigas, walang karne, walang isda. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sanay siyang gumawa ng paraan mula sa wala. Kinuha niya ang walis at basahan at nagsimulang maglinis. Una, ang kusina. Kinuskos niya ang lababo, inayos ang mga plato, at pinunasan ang mesang puno ng mga patak ng kape. Pagkatapos, naghahanap siya sa mga cabinet at nakakita ng isang maliit na supot ng bigas, marahil ay sapat na para sa 2 tao, at ilang piraso ng sibuyas at kamatis na medyo tuyot na. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang pakete ng sinigang mix at isang maliit na piraso ng tuyo na dinala niya para sana sa kanyang sariling hapunan. Nagpakulo siya ng tubig. Ginamit niya ang natirang itlog at talong. Sa loob ng kalahating oras, ang amoy ng asim at alat ng sinigang ay nagsimulang kumalat sa buong kabahayan. Isang amoy ng tahanan, isang amoy ng pag-aaruga na lumalaban sa amoy ng kalungkutan. Hindi na muling lumabas si Elias mula sa kanyang silid. Inihain ni Lori ang mainit na kanin at isang mangkok ng sinigang sa maliit na mesa. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng kwarto ni Elias. "Handa na po ang hapunan," sabi niya. Walang sumagot. Isang nakabibiminging katahimikan lamang. Napabuntong hininga si Lori. Kumain siyang mag-isa. Bawat subo ay tila may kasamang lungkot. Pagkatapos kumain, hinugasan niya ang kanyang pinagkainan at tinakpan ang pagkaing nakahain para kay Elias. Ang gabi ay lumalim. Dahil walang ibang silid, inilatag na lamang ni Lori ang isang lumang kumot sa sahig ng sala. Malayo sa pinto ng kwarto ni Elias, ginamit niya ang kanyang bag bilang unan. Ang unang gabi sa bahay na yon ay mahirap. Ang hangin sa labas ay malakas. Humuhuni sa mga siwang ng bintana na parang isang kaluluwang umiiyak. Ang bawat kaluskos sa loob ng bahay ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. At sa kalaliman ng gabi, narinig niya ito. Isang mahinang ungol mula sa kwarto ni Elias. Sinundan ito ng mga salitang hindi niya maintindihan, mga pangalang binubulong sa gitna ng isang masamang panaginip. Siya ay nagigising sa sariling mga sigaw. Napatakip ng unan sa tainga si Lori, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Ang halimaw na kinatatakutan ng buong bayan ay isa palang lalaking binabagabag ng sarili nitong mga demonyo kahit sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, nagising si Lori sa liwanag na tumatagos sa maruming bintana. Ang unang tiningnan niya ay ang mesa. Nawala na ang kanin at halos ubos na ang sabaw ng sinigang. Ang mangkok ay nasa lababo na. Hindi niya namalayan ang paglabas at pagkain ni Elias. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang maliit na tagumpay. Nagpatuloy ang mga araw sa ganoong paraan. Si Lori ay naglilinis, nagluluto mula sa kakarampot na supply na iniakyat ng mga tauhan ng munisipyo kada linggo. Si Elias naman ay laging nakakulong sa kanyang kwarto o sa isang maliit na silid sa likod bahay na puno ng mga aparato. Bihira silang magkita, hindi sila nag-uusap. Ngunit alam ni Lori na kinakain ni Elias ang bawat pagkaing inihahanda niya. Minsan, sa isang gabi,
Hindi niya sinasadyang masilip mula sa siwang ng pinto ng kusina. Nakita niya si Elias na nakaupo sa mesa, kumakain ng dahan-dahan, nakapikit, na para bang ninanamnam hindi lang ang lasa ng pagkain, kundi ang pakiramdam na may isang taong naghanda nito para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kunot sa noo nito ay nawala, at ang mukha ng halimaw ay naging mukha ng isang pagod na lalaki. Isang hapon, habang nagpupunas si Lori ng mga alikabok sa sala, napadako ang kanyang tingin sa isang aparador na hindi pa niya nagagalaw. Sa ibabaw nito ay may isang lumang makina na may karayom at papel. Ito ay natatakpan ng makapal na alikabok, isang relikya ng nakaraan. Dahil sa kagustuhang linisin ang lahat ng dumi sa bahay, kumuha siya ng basahan. Marahan niyang hinipan ng alikabok at akmang pupunasan ang salamin ng aparato. "Huwag mong hawakan yan!" Isang malakas na sigaw ang halos magpatalon sa puso ni Lori. Bago pa siya makalingon, isang kamay na bakal ang humablot sa kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak ni Elias, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at takot. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Lori. "Ano bang ginagawa mo?" Sigaw ni Elias. Nanginginig ang boses. "Huwag mong hahawakan yan. Yan na lang ang natitirang bagay na nagsasabi ng totoo sa buong sinungaling na bayang ito." Nakatitig lang si Lori sa kanya, hindi sa galit sa kanyang mga mata, kundi sa sakit na nakatago sa likod nito. Ang kanyang braso ay masakit sa higpit ng hawak, ngunit ang mas nararamdaman niya ay ang panginginig ng kamay ng lalaking humahawak sa kanya. Hindi ito panginginig sa galit, kundi panginginig ng isang taong takot na takot. Hindi siya pumalag, hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lamang si Elias, hinahayaan itong makita sa kanyang mga mata na hindi siya kaaway. Naunawaan niya na ang galit ng lalaki ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang bagay na kinakatawan ng aparatong iyon. Isang bagay na mas malalim at mas masakit. Tila nabasa ni Elias ang katahimikan sa mga mata ni Lori. Ang apoy sa kanyang titig ay unti-unting namatay. Napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay isang mabilis na pag-iwas ng tingin. Bigla niyang binitiwan ang braso ni Lori na para siyang napaso. Humakbang siya paatras, tila ngayon lang napagtanto ang sariling karahasan. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. "Oh, huwag mo nang uulitin yon," nauutal niyang sabi. Ang boses ay nawalan na ng dating bagsik at napalitan ng isang pagod na babala. "Just stay away from my things. Umalis ka na sa sala." Pagkasabi niyon, ay mabilis siyang tumalikod at nagkulong sa kanyang silid. Hindi isang malakas na kalabog ang isinara niya sa pinto, kundi isang mahinang pag-click lamang, isang tunog ng pagsuko at pag-atras, hindi ng pananalo. Naiwan si Lori na nakatayo sa gitna ng sala, habang ang katahimikan ay muling bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang namumulang marka na iniwan ng mga daliri ni Elias sa kanyang braso. May kaunting hapdi, ngunit mas matindi ang kirot na naramdaman niya sa kanyang dibdib para sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay muling napadako sa seismograph, ang makina ng katotohanan na halos maging dahilan ng kanilang pag-aaway. Mula roon, ang kanyang tingin ay gumapang sa maduming pader sa likuran nito, at doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Nakasabit doon ang isang luma at naninilaw na kalendaryo. Ang taon na nakasulat ay 10 taon na ang nakalipas. Ang mga pahina nito ay hindi na naalis, nananatili sa buwan ng Setyembre. At sa buwang iyon, may isang petsa, ang 14, na paulit-ulit na binilugan ng makapal at tila galit na pulang tinta. Ang mga bilog ay napakadiin. Halos mapunit na ang papel. Tinitigan ni Lori ang petsang iyon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Pagkatapos, ay muli niyang tiningnan ang orasan na may pendulo sa ibabaw ng aparador.
Ang orasan na ang mga kamay ay nananatiling nakaturo sa 3:30. Ang seismograph na sumusukat sa pagyanig ng lupa. Ang kalendaryong nakakulong sa isang petsa. Ang orasang tumigil sa pagtibok. Bigla niyang naintindihan. Ang bahay na ito ay hindi basta bahay. Isa itong libingan. Isang mausoleum ng mga alaala. At ang halimaw na naninirahan sa loob nito ay hindi isang tunay na halimaw. Isa siyang bilanggo. Isang lalaking nakakadena sa isang oras, sa isang petsa, sa isang araw na hindi na kailanman natapos para sa kanya. At sa sandaling iyon, ang takot na naramdaman ni Lori nang una siyang tumapak sa lugar na ito ay ganap na naglaho at napalitan ng isang damdaming mas malalim at mas mabigat. Awa. Hindi tumakas si Lori, bagaman masakit ang braso mula sa pagkakahawak ni Elias at masakit ang loob sa narinig na pagsigaw, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid na yon. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay tila ba isang madilim na kuweba ay unti-unti na niyang nakikilala. Sa halip na matakot, nagsimulang mamuo sa kanyang puso ang isang uri ng pag-unawa na tanging ang mga taong nawalan na rin ang makakaramdam. Alam ni Lori ang pakiramdam ng mundong tumigil ang pag-ikot. Alam niya ang pakiramdam ng bawat segundong tila isang habambuhay na parusa. Sa mga sumunod na araw, naging mas masigasig si Lori sa pag-aayos ng bahay. Hindi na siya nagtanong pa, hindi na siya nagpaliwanag. Sa halip, hinayaan niyang ang kanyang mga kilos ang magsalita para sa kanya. Nilabhan niya ang mga kurtinang dati ay kulay abo sa kapal ng alikabok at nang isabit niya ang mga ito, ang sikat ng araw ay tila ba nagkaroon ng pagkakataong muling yumakap sa loob ng sala. Kinuha niya ang kanyang maliit na sewing kit at maingat na tinahi ang mga punit sa punda ng unan ni Elias. Ang bawat tahi ay tila isang piping panalangin na sana ay mabawasan ang bigat na dinadala ng lalaki. Isang hapon, habang nagluluto si Lori ng pinangat, isang putahing Bicolano na puno ng gata at sili, naramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Nakatayo si Elias sa may pintuan ng kusina, hindi gumagalaw, tila ba hinihigop ng kanyang ilong ang amoy ng luto na matagal na ring nawala sa bahay na yon. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya lumapit. Tinitigan lang niya ang likod ni Lori na abala sa paghahalo ng gata. "Bakit ka pa rin nandito?" tanong ni Elias. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. May halong pagod na tila galing sa ilalim ng lupa. "Hindi ba't sinaktan kita nung isang araw? Sinabihan kitang umalis." Hindi huminto si Lori sa paghahalo. "Sanay na po ako sa sakit, Sir Elias." Sagot niya nang hindi lumingon. Ang mga salita ay hangin lang na dumadaan. Pero ang gutom, iyon ang totoo. At alam kong gutom kayo, hindi lang ang tiyan nyo, kundi ang kaluluwa nyo. Tumalikod si Elias at lumabas patungo sa maliit na beranda na nakaharap sa bulkan. Sumunod si Lori dala ang isang basong tubig. Naupo sila roon. May ilang talampakang pagitan sa isa't isa habang ang langit ay unti-unting nagiging kulay ube at kahel. "Nawalan din ako," biglang sabi ni Lori. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malayo. "Ang asawa ko, si Mario. 10 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, suot ko pa rin ang orasan niya. Kahit hindi na ito tumitibok. Para kasing kapag hinubad ko, tuluyan na siyang mawawala." Naramdaman ni Lori ang bahagyang paggalaw ni Elias. Tiningnan siya ng lalaki. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lori ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nito. Isang refleksyon ng pagluluksa. Ang akala ng mga tao, kapag lumipas ang panahon, mawawala ang sakit, bulong ni Elias. Pero ang totoo, natututo ka lang dalhin ang bigat hanggang sa maging bahagi na ito ng buto mo. I was a geologist, Lori. I predicted the eruption. I warned them, but they didn't listen. And because of that, I lost everything. My wife, my little girl, and my name. Umiyak si Lori ng tahimik
Ang mga luha ay mabilis na nilamon ng tela ng kanyang damit. Hindi siya nagsalita ng condolence o kaya mo yan. Alam niyang ang mga salitang yon ay walang silbi sa harap ng ganito kalalim na sugat. Sa halip, iniabot niya ang baso ng tubig kay Elias. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nag-abot. Isang mabilis na pagdait ng balat na nagpadala ng isang kakaibang init sa buong katawan ni Lori. Kinabukasan, ang katahimikan ng bahay ay muling nabasag, ngunit hindi dahil kay Elias. Isang grupo ng mga kabataan mula sa bayan, marahil ay mga lasing o naghahanap lang ng mapapagtripan, ang lumapit sa gate. Nagsimula silang sumigaw ng mga masasakit na salita. Tinatawag si Elias na mamamatay tao at sumpa ng bayan. Narinig ni Lori ang tunog ng mga batong tumatama sa pader ng bahay, mga mapurol na kalabog na tila ba bawat isa ay tumatama sa dibdib ni Elias. Lalabas sana si Elias, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mukha ay puno ng pait. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Lori. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, si Lori na ang lumabas ng gate. Bit-bit ang isang walis tingting at ang kanyang matalim na tingin. Hinarap niya ang mga kabataan. "Umalis kayo rito," sigaw ni Lori. Ang kanyang boses ay tila kulog sa katahimikan ng bundok. "Wala kayong alam sa pinagdaanan ng taong ito. Kung gusto niyo ng mapaglalaruan, doon kayo sa palengke, huwag dito sa tapat ng taong nananahimik. Sige, subukan niyo pang bumato at isusumbong ko kayo sa pulis. Kilala ko ang mga magulang niyo." Dahil sa gulat sa tapang ng maliit na babaeng ito, unti-unting umurong ang mga kabataan hanggang sa tuluyan na silang magtatakbo pababa ng bundok. Pagbalik ni Lori sa loob, nakita niyang nakasandal si Elias sa pader, nakamasid sa kanya ng may halong pagkamangha. "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Elias. "Hinahayaan ko lang sila. Sanay na ako." "Hindi dahil sanay ka na ay tama na ang ginagawa nila," sagot ni Lori, bahagyang hinihingal pa. "May dangal ka pa rin, Sir Elias, at hanggang nandito ako, hindi ko hahayaang yurakan nila yon." Subalit ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng masamang epekto sa kalusugan ni Elias. Dahil sa tindi ng stress at sa dami ng iniinom na alak gabi-gabi, bigla siyang nilagnat ng mataas ng gabing iyon. Narinig ni Lori ang mahihinang ungol at ang pagkalog ng kama mula sa silid ng lalaki. Hindi nag-atubili si Lori. Pumasok siya sa silid ni Elias, dala ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Nakita niya ang lalaking dati ay tila ba halimaw, ngayon ay nakalubog sa ilalim ng makapal na kumot, nanginginig at pawis na pawis. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang hininga ay galing sa malalim na dibdib, tila ba hirap na hirap kumuha ng hangin. "Lori," bulong ni Elias sa gitna ng kanyang delirium. "Nandito ako," sagot ni Lori. Marahang inilapat ang basang bimpo sa noo ng lalaki. "Huwag kayong mag-alala, gagaling kayo." Magdamag na nagbantay si Lori. Nagluto siya ng malambot na lugaw na may maraming luya upang pampainit ng katawan. Sa bawat oras, pinupunasan niya ang leeg, braso at likod ni Elias upang mapababa ang lagnat. Sa gitna ng gabi, nang muling manginig si Elias sa ginaw, hinawakan nito ang kamay ni Lori ng mahigpit. Ang hawak nito ay puno ng desperasyon, tila ba isang taong nalulunod na nakakapit sa isang pirasong kahoy. "Elena, Elena, huwag kang aalis. Elena, patawarin mo ako." Tawag ni Elias sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. Naramdaman ni Lori ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niya lang na hawakan siya ni Elias. Ibinibigay ang tanging hoyam na kaya niyang ibigay. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng lalaki. Tila ba isang ina na nagpapatulog ng anak. "Nandito lang ako, Elias. Hindi ako aalis," bulong ni Lori. Bagaman, alam niyang hindi siya ang taong hinihintay nito. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pader sa pagitan nila. Hindi na siya ang katulong at hindi na ito ang amo.
Sila ay dalawang kaluluwang kapwa sugatan, naghahanap ng kakarampot na ginhawa sa gitna ng madilim na gabi. Ang pag-aalagang yon, ang malasakit na ipinakita ni Lori, ay nagsimulang maghukay ng isang bagong daan sa puso ni Elias. Isang daan na matagal nang natakpan ng makapal na abo ng nakaraan. Habang nag-aagaw ang dilim at liwanag, sa labas ng bahay, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Sa loob nito, isang pares ng mga matang puno ng inggit at plano ang nakamasid sa maliit na bahay sa itaas ng bundok. Si Madam Stella ay hindi basta-basta sumusuko, at ang pagiging malapit ni Lori kay Elias ay isang banta na hindi niya hahayaang magpatuloy. Nang sumikat ang unang liwanag ng araw, unti-unting nagmulat ng mata si Elias. Ang lagnat niya ay bumaba na, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling mahina. Nakita niya si Lori na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, nakatulog na sa tindi ng pagod. Ang kamay nito ay nakapatong pa rin sa kanyang palad. Dahan-dahang iniangat ni Elias ang kanyang bakanting kamay. May kung anong udyok sa loob niya na nais hawakan ang mukha ng babaeng nagligtas sa kanya mula sa dilim ng gabi. Ang kanyang mga daliri ay malapit na sa pisngi ni Lori nang biglang tumunog ang isang aparato sa sulok ng silid. Isang matinding panginginig ang naramdaman sa ilalim ng sahig. Hindi ito ang karaniwang pagyanig ng hangin. Mula sa seismograph, ang karayom ay nagsimulang gumalaw ng mabilis, gumuguhit ng mga linyang hindi natural. Ang mga linya ay tila ba mga sigaw ng bulkang Mayon na muling nagigising mula sa mahabang pagkakaidlip. Napadilat si Lori, gulat at lito. Tumingin siya kay Elias at nakita niya sa mga mata nito ang isang takot na mas matindi pa sa takot sa kamatayan. Nagigising na siya, Lori, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang bulkang Mayon, muli siyang nagugutom. Hindi ito panaginip, Lori. Ang bawat guhit na ito sa papel ay hininga ng kamatayan na papalapit sa atin. Ang boses ni Elias ay hindi nagaralgal dahil sa lagnat. Ito ay puno ng isang uri ng lamig na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao bilang isang sayentipiko. Ang panginginig sa ilalim ng kanilang mga paa ay hindi tumitigil. Isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na dagundong na tila ba may isang higanteng nagpupumiglas na lumabas mula sa ilalim ng semento. Nakatitig si Elias sa seismograph, ang kanyang mga mata ay mabilis na sumusubaybay sa bawat galaw ng karayom na tila ba binabasa niya ang isang hatol ng bitayan. Napahawak si Lori sa gilid ng mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, kasabay ng bawat yanig ng lupa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang bulkang Mayon ay nananatiling tahimik sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit ang mga puting usok na lumalabas sa bunganga nito ay tila mas makapal at mas maitim kaysa sa dati. Ang ganda nito ay nananatiling mapanlinlang, isang perpektong tatsulok na nagtatago ng nagbabagang puot. Kailangang malaman ng bayan, Elias, bulong ni Lori. Run, run ang tinig. Kailangang makalayo ang mga tao. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ni Elias. At sino ang makikinig sa akin? Ang taong itinaboy ng bundok? Ang lalaking binaluktot ng mga kwento at pinaratangang may mabigat na kasalanan? Lori, madalas balewalain ang katotohanan kapag ang nagsasalita ay matagal nang hinusgahan. Makikinig sila sa akin, mariing sagot ni Lori. Habang hinahawakan ng kamay ni Elias, pinapakalma ang panginginig nito. Hindi tayo pwedeng manatili rito at hayaang maulit ang dati. Elias, kung hindi mo magawa para sa kanila, gawin mo para sa akin. Ayokong mawalan na naman. Ang mga salitang yun ni Lori ay tumama kay Elias ng buong bigat. Tumingin siya sa babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nagpuyat upang alagaan siya. Ang babaeng naging liwanag sa katahimikan ng kanyang tahanan. Huminga siya ng malalim at tumango.
Bumaba sila ng bundok gamit ang lumang jeep ni Elias na matagal nang hindi nagagamit. Ang ugong ng makina ay tila isang babala sa katahimikan ng paligid. Habang papalapit sila sa kabayanan, ang paligid ay unti-unting napapalitan ng mga makukulay na banderitas at malalakas na tugtugin. Ang bayan ay abala sa paghahanda para sa Magayan Festival. Ang mga tao ay nakangiti, nagsasayaw at nagluluto. Tila ba walang panganib na nagbabanta sa kanilang likuran. Sa harap ng town hall, isang malaking entablado ang nakatayo. Doon ay nakita nila si Madam Stella. Suot ang isang mamahaling ternong kulay asul, kumikinang sa ilalim ng araw. Napapaligiran siya ng mga reporter at mga opisyal ng bayan. Ang kapayapaan at kagandahan ng ating bayan ang magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Deklara ni Stella sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pagmamalaki. Walang dapat ikatakot. Ang mayon ay isang biyaya, hindi isang sumpa. Sinunggaling! Ang sigaw ni Elias ay bumasag sa kagalakan ng karamihan. Tumigil ang tugtugin. Lahat ng mata ay napabaling sa 2 taong bagong dating. Si Elias, nasuot ang kanyang maduming jacket at magulong buhok, at si Lori, na nakatayo sa tabi nito, ay tila mga anino ng trahedya sa gitna ng isang pagdiriwang. Umakyat si Elias sa entablado, kahit pilit siyang pinipigilan ng mga security guard. Hinarap niya si Stella. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Madam Stella, itigil niyo ang kahibangang ito. Ang bulkan ay muling nagigising. Ang mga instrumentong hawak ko ay hindi nagsisinungaling. Kung hindi kayo magpapalikas ngayon, marami ang mamamatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa plaza, bago ito napalitan ng isang malakas na tawa mula kay Stella. Tumingin siya sa mga tao, pagkatapos ay kay Elias nang may halong pangkutya. Tingnan niyo ang taong ito, sabi ni Stella. Itinuro niya si Elias sa harap ng mga kamera. Si Elias Navarro, ang taong nagdala ng takot 10 taon na ang nakalipas. Ang taong nasira ang isip dahil sa sarili niyang pagkakamali. At ngayon, narito siya. Sinusubukang sirain ang ating festival dahil gusto niyang makuha ang atensyong nawala sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling, sigaw ni Elias, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. At ikaw, Lori, baling ni Stella sa babaeng nasa ibaba ng entablado. Akala ko ba matino ka? Ngayon ay naging kasabwat ka na ng baliw na ito? Ano ang tawag sa inyo? Ang byuda at ang baliw? O baka naman mas higit pa riyan? Siguro ay naghahanap ka lang ng matutuluyan, kaya pati ang isang mamamatay tao ay pinatulan mo na. You're just a desperate old mistress trying to cling to someone, aren't you? Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Lori. Narinig niya ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Ang mga tingin na dati ay puno ng awa, ngayon ay puno na ng panghuhusga at dumi. Naramdaman ni Lori ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang pagnanais na lamunin na lang siya ng lupa upang matapos na ang kahihiyang ito. Biglang isang kamatis ang lumipad mula sa madla at tumama sa balikat ni Elias. Sinundan ito ng isa pang bagay at isa pa. Ang malalambot na tunog ng mga nabubulok na gulay na tumatama sa katawan ni Elias ay tila mga latay sa kaluluwa ni Lori. Layas! Salot! Sigaw ng isang lalaki mula sa likuran. Umalis na kayo rito bago namin kayo ipakulong. Dagdag pa ng isa. Sa gitna ng kaguluhan, nang akmang may babato ng isang malaking piraso ng kahoy kay Elias, mabilis na lumapit si Lori. Hindi siya nagatubili. Niyakap niya si Elias. Ginamit ang kanyang sariling katawan bilang pananggalang. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinintay ang sakit. Ngunit hindi dumating ang sakit. Sa halip, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas na braso na bumalot sa kanya.
Binuhat siya ni Elias at pinihit ang kanyang katawan upang siya ang sumalo sa lahat ng mga bagay na ibinabato sa kanila. Sa loob ng yakap na yon, sa gitna ng sigawan at pangungutya, tanging ang mabilis na tibok ng puso ni Elias ang naririnig ni Lori. Ang amoy ng pawis, lupa at alak ay tila naging amoy ng kaligtasan. "Huwag kang titingin, Lori," bulong ni Elias sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng pagsusumamo at proteksyon. "Nandito ako. Hindi kita pababayaan." Dinala siya ni Elias pabalik sa jeep sa gitna ng ulan ng mga insulto. Habang papalayo sila sa plaza, ang malakas na tugtugin ng festival ay tila isang mapanuyang awit na humahabol sa kanila. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang mabigat na paghinga ni Elias. Nakatingin lang si Lori sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Ang kanyang dangal ay tila naiwan sa plaza, nayurakan ng mga taong dati ay tinuring niyang kaibigan. Nang makarating sila sa isang madilim na bahagi ng kalsada patungo sa bundok, biglang itinabi ni Elias ang sasakyan. Humawak siya ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang mga knuckles ay pumuputi sa tindi ng pagkakahawak. "Bakit?" tanong ni Lori. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Bakit ganito kalupit ang mundo?" Tumingin sa kanya si Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang matagal na niyang itinadaw. Isang katotohanang mas mainit pa sa anumang apoy ng bulkan. "Lori, may kailangan kang malaman," simula ni Elias. Ang boses niya ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang hininga. 10 taon na ang nakalipas. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Mario. Hindi siya namatay dahil sa pagkakataon lang. Napatingin si Lori sa kanya. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Nagpadala ako ng babala noon," pagpapatuloy ni Elias. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. "Alam ko na puputok ang bulkan. Ibinigay ko ang report sa asawa ni Stella, na noon ay head ng Disaster Council. Sinabihan ko siyang kailangang ilikas ang inyong barangay. Ngunit itinago niya ang report ko. Sinabi niyang huwag magpanik ang mga tao dahil may darating na mga investor para sa resort na itatayo nila. Ayaw nilang masira ang imahe ng bayan para sa pera." Naramdaman ni Lori ang isang matinding ginaw na gumapang sa kanyang buong katawan. "Ibig mong sabihin, alam nila?" "Oo, Lori, alam nila," sabi ni Elias, habang ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng hinagpis. "Alam nilang nasa panganib si Mario at ang lahat ng mga kapitbahay niyo. Pinili nilang isakripisyo ang buhay ng asawa mo para sa isang pangarap na resort. At nang mangyari ang trahedya, ako ang ginawa nilang scapegoat. Ako ang sinisi nila para pagtakpan ang sarili nilang dumi." Ang katahimikan sa loob ng jeep ay naging mas nakabibingi kaysa sa anumang pagsabog. Ang mukha ni Mario ay lumitaw sa isipan ni Lori. Ang kanyang ngangiti, ang kanyang pangako na babalik siya pagkatapos ng trabaho. Ang lahat ng mga taon ng pag-iyak, ang lahat ng mga taon ng paninisi sa sarili, ang lahat ng yon ay dahil sa isang kasinungalingang gawa ng mga taong nasa kapangyarihan. Hindi nakapagsalita si Lori. Ang tanging nagawa niya ay ang humawak sa kanyang dibdib kung saan ang sakit ay tila isang buhawi na sumisira sa bawat natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang bulkang Mayon ay muling naglabas ng isang mahabang ungol, isang tunog ng panganib na tila sumasang-ayon sa madilim na katotohanang kabubunyag pa lamang. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lori. Ang mga salita ni Elias ay hindi lamang basta impormasyon. Ang mga ito ay mga kidlat na tumatagos sa kanyang bungo, sumisira sa bawat pundasyon ng kanyang buhay na binuo niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat gabi ng pag-iyak, ang bawat panalangin sa puntod ni Mario, at ang bawat pagkakataon na sinisi niya ang sarili dahil hindi niya napigilan ang asawa sa pagpasok sa trabaho noong araw na yon. Lahat ng yon ay nakasandig
Sa isang malaking kasinungalingan, namanhid ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang matinding lamig na nagmumula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib hanggang sa tila ba naging yelo ang kanyang puso. Ang ingay ng makina ng jeep at ang mahinang dagundong ng bulkan sa di kalayuan ay naging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. Isang boses na halos hindi natunog ng tao sa tindi ng pighati. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hinayaan mong mabulok ako sa hirap at sisi habang sila ay nagpapakasasa sa pera? Hindi makatingin ng diretso si Elias. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila ba ang bigat ng langit ay nakapatong sa kanya? Dahil natakot ako, Lori. Tinangka kong magsalita noon, ngunit binaligtad nila ako. Sinabi nilang ang aking mga datos ay peke, na gusto ko lang maghasik ng takot. Pinagbantaan nila ang buhay ko. At nang mawala ang pamilya ko, nawalan din ako ng dahilan para lumaban. Naisip ko, baka nga ito ang parusa sa akin, ang mabuhay sa dilim habang ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng abo. Isang matinding galit na mas mainit pa sa anumang kumukulong putik ang biglang sumiklab sa loob ni Lori. Hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Binuksan niya ang pinto ng jeep at lumabas. Hindi niya alintana ang madilim na kalsada o ang panganib ng kagubatan sa paanan ng bundok. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa jeep, palayo kay Elias, at palayo sa katotohanang tila sumasakal sa kanya. Lori, mag-ingat ka. Madilim. Sigaw ni Elias mula sa likuran, ngunit hindi huminto si Lori. Pumasok siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. Ang mga sanga ng puno ay tila mga kamay na kumakalmot sa kanyang braso at ang lupa ay madulas dahil sa halong abo at ambon. Nakarating siya sa pampang ng isang maliit na sapa, kung saan ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang malungkot na iyak sa katahimikan ng gabi. Doon, tuluyan nang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang lupa. Itinakip ang mga kamay sa mukha. At doon ay kumawala ang isang mahabang hiyaw ng hinagpis. Hindi ito iiyak ng isang babaeng nasaktan lamang. Ito ay hiyaw ng isang kaluluwang ninakawan ng hustisya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humahapdi sa kanyang balat. Narinig niya ang mabibigat na yabag sa likuran niya. Alam niyang si Elias iyon. Hindi siya iniwan ng lalaki. Umalis ka! Sigaw ni Lori nang hindi lumingon. Isa ka ring duwag! Kung nagsalita ka lang noon, baka buhay pa si Mario. Baka hindi ako naging ganito. Tumigil si Elias ilang hakbang mula sa kanya. Hindi siya lumapit ng husto upang bigyan ng puwang si Lori. Alam ko, Lori. Araw-araw, gabi-gabi. Iyan ang sinasabi ko sa sarili ko sa harap ng salamin. 10 taon akong naging bilanggo ng sarili kong katahimikan. Kaya nga nang dumating ka sa bahay ko, tila ba binigyan ako ng pagkakataong pagbayaran ang lahat ng yon. Lori, patawarin mo ako. Dahan-dahang humarap si Lori. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon, nakita niya si Elias. Nakaluhod din ito, ang mga kamay ay nakalapat sa lupa, at ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng galit ni Lori, nakita niya ang isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang puot. Nakita niya ang isang lalaking wasak na. Ang 10 taon na pag-iisa ni Elias, ang kanyang pagpapabaya sa sarili, ang kanyang pagtitiis sa pangungutya ng bayan. Lahat ng yon ay ang kanyang paraan ng pagpaparusa sa sarili. Naramdaman ni Lori ang unti-unting paghupa ng kanyang galit, napalitan ito ng isang matinding pagkapagod. Napagtanto niya na si Elias ay biktima rin. Pareho silang pinaglaruan ng tadhana at ng kasamaan ng ibang tao. Ang tunay na kaaway ay wala sa kagubatang ito. Ang tunay na halimaw ay nakaupo sa mga malalambot na upuan sa bayan, nagsusuot ng perlas at naggagandahang damit. Tumayo si Lori, bagaman nanginginig pa ang kanyang mga binti. Humakbang siya palapit kay Elias
at marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki. Isang kuryente ng emosyon ang tila dumaloy sa pagitan nila. Isang pag-unawa na hindi na nangangailangan ng mga salita. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, Elias. Bulong ni Lori, ang boses ay puno ng pagtanggap. Ngunit hindi ko hahayaang nakawin pa nila ang kinabukasan natin. Sapat na ang 10 taon na pagluluksa. Sapat na. Inangat ni Elias ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Lori na nasa kanyang balikat. Hinigpitan ng kapit na tila ba natatakot siyang maglaho ang babae. Tutulungan kita, Lori. Gagawin natin ang tama, kahit anong mangyari. Biglang bumuhos ang isang malakas na ulan, hindi na ambon, kundi isang baha mula sa langit na tila naglilinis sa mga abo ng nakaraan. Hinila ni Elias si Lori patungo sa isang maliit na syato o dampa na ginagamit ng mga magsasaka sa gilid ng bundok. Puno ito ng mga tuyong dayami at amoy lupa, ngunit ito ay tuyo at ligtas mula sa hagupit ng ulan. Sa loob ng dampa, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na tumatama sa bubong na yero. Nakaupo sila sa tabi ng isa't isa, utsong at nanginginig sa ginaw. Kinuha ni Elias ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Lori. Habang inaayos niya ang tela, ang kanilang mga mukha ay nagkalapit. Naramdaman ni Lori ang mainit na hininga ni Elias sa kanyang pisngi. Ang amoy ng ulan at ang kakaibang bango ng lalaki ay tila nagpabagal sa tibok ng oras. Dahan-dahang iniangat ni Elias ang kanyang kamay at hinaplos ang basang buhok ni Lori na nakadikit sa kanyang noo. Ang haplos ay napakagaan, tila ba natatakot siyang mabasag ang isang mamahaling kristal. Inilapat ni Lori ang kanyang pisngi sa palad ni Elias, ipinikit ang kanyang mga mata at ninanamnam ang hoy-am na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Walang halik na naganap, ngunit ang lapit ng kanilang mga katawan at ang pagdait ng kanilang mga balat ay mas matindi pa sa anumang pisikal na ugnayan. Ito ay pag-ibig na isinilang mula sa sakit. Isang pag-ibig na tanging mga pusong nadurog lamang ang makakaunawa. Sa sandaling iyon, ang dampa ay naging kanilang kanlungan mula sa malupit na mundo. Pinayapa nila ang isa't isa sa pamamagitan ng katahimikan at presensya. Nang tumila ang ulan at magsimulang magmuni-muni ang madaling araw, nagpasya silang bumalik sa bahay ni Elias upang maghanda ng kanilang mga plano. Ngunit habang papalapit sila sa bahay, naramdaman ni Lori ang isang kakaibang kaba. Ang tarangkahan ng bakuran ay nakabukas ng malawak, tila ba pilit itong winasak. Pagpasok nila sa loob, isang nakapanglulumong tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang sala na maingat na nilinis ni Lori ay muling naging magulo. Ngunit hindi ito gawa ng hangin o bulkan. Ang mga geological maps ay pinunit-punit at nagkalat sa sahig. Ang mga gamit sa kusina ay nagkabasag-basag. At ang pinakamasakit sa lahat, ang seismograph, ang makina na naging buhay ni Elias, ay nakataob at wasak na wasak. Tila ba pinukpok ng isang mabigat na bagay. Sa pader, may nakasulat na malalaking titik gamit ang pulang pintura. Layas. Mga salot. Napahawak si Lori sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Tumingin siya kay Elias, na ngayon ay nakatitig sa kanyang nawasak na mga gamit. Ang mukha ng lalaki ay hindi na puno ng galit. Ito ay puno ng isang desididong katahimikan. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Isang biglang pagyanig na mas malakas kaysa sa anumang naramdaman nila noong mga nakaraang araw, ang yumanig sa buong bahay. Ang tunog ng mga basag na kristal at ang pagkalog ng mga pader ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Mula sa bintana, nakita nila ang bulkang Mayon. Sa gitna ng kadiliman ng madaling araw, ang bunganga nito ay naglalabas na ng isang mapulang liwanag, isang kumukulong lava na tila isang bukas na sugat sa langit. Ang bulkan ay hindi na nagbabala. Ito ay nagsisimula na sa kanyang pagngangalit. Wala na tayong oras, Lori, sabi ni Elias.
Hinawakan niya ang kamay ni Lori ng napakahigpit. Kailangan nating gawin ang dapat nating gawin ngayon din bago pa tayo mabaong muli sa ilalim ng abo. Ang langit ay hindi nabughaw. Sa isang kisap mata, ang sikat ng araw ay nilamon ng isang dambuhalang anino ng kulay abong ulap na nagmula sa kailaliman ng bulkang Mayon. Ang hangin, na dati ay malamig at sariwa sa itaas ng bundok, ay naging mainit at puno ng amoy ng asupre na nakakasakal sa bawat paghinga. Nagsimulang pumatak ang abo, hindi tulad ng malambot na niebe sa mga pelikula, kundi mga pino at matatalas na piraso ng sunog na bato na dumidikit sa balat at nagpapahapdi sa mga mata. Ito ang ulan ng kamatayan na kinatatakutan ng lahat. At ngayon, ito ay muling nagbabalik upang singilin ang katahimikan ng nakaraang 10 taon. Sa kabayanan, ang musika ng Magayon Festival ay biglang naputol. Ang mga banderitas na kanina lang ay masayang sumasayaw sa hangin ay nabalot na ng makapal na dumi. Naghari ang kaguluhan sa bawat sulok ng lansangan habang ang mga tao ay nagkukumahog sa paghahanap ng kaligtasan. Ang mga sigaw ng pagkalito ay maririnig sa bawat dako. Ngunit walang sino man ang nagbibigay ng direksyon. Ang mga opisyal na kanina lang ay nagmamalaki sa entablado ay tila mga bula na naglaho sa gitna ng usok. Sa likod ng munisipyo, lihim na nagaganap ang isang masamang balak. Isang itim na helicopter ang dahan-dahang umiikot ang mga elise. Lumilikha ng malakas na hangin na nagtataboy sa mga abong nahuhulog. Doon, nagmamadaling sumakay si Madam Stella. Bitbit ang kanyang mga alahas at mahahalagang dokumento. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ay bakas na ngayon ng purong takot para sa sariling buhay. "Ma'am, paano ang mga tao?" tanong ng isa niyang tauhan. Ang boses ay nanginginig habang nakatingin sa libu-libong mamamayan na naiwan sa plaza. "Hayaan mo sila. May mga evacuation centers naman," singhal ni Stella habang inaayos ang kanyang seatbelt. "Ilabas niyo ang pre-recorded message sa radyo. Sabihin niyo na ang sitwasyon ay under control pa at hintayin ang susunod na abiso. Huwag silang hayaang magpanik para hindi magkagulo sa daan habang paalis tayo." O isang huling tingin ang ibinigay ni Stella sa bayang kanyang pinagsamantalahan bago lumipad ang helicopter, paitaas, palayo sa panganib, at iniwan ang libu-libong kaluluwa sa gitna ng nagbabagang panganib. Ang kasinungalingan ay nananatiling huling regalong ibinigay niya sa mga taong naniwala sa kanya. Samamantala, sa itaas ng bundok, sa gitna ng wasak na tahanan ni Elias, ang sitwasyon ay mas matindi. Ang bawat pagyanig ng lupa ay tila isang babala na ang talampas na kanilang kinatatayuan ay maaari ring gumuho anumang oras. Ngunit si Elias ay hindi natataranta. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig dahil sa alak, ay naging matatag at mabilis habang kinakalikot ang isang lumang radio transmitter na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. "Kailangang marinig nila ang totoo, Lori," sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay malalim at desidido. Ang transmitter na ito ay may sapat na lakas para abutin ang local frequency ng bayan. Kapag nagsalita ako rito, maririnig nila sa bawat bahay, sa bawat transistor radio. Inilapit ni Elias ang kanyang bibig sa lumang mikropono. Ang boses niya ay naging isang tinig ng katuwiran sa gitna ng kabaliwan. "Mga kababayan, ito si Elias Navarro. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng munisipyo. Ang bulkan ay nasa level 5 na. Ang daloy ng pyroclastic ay paparating sa direksyon ng bayan. Huwag nang maghintay ng abiso. Lumikas na kayo ngayon din patungo sa timog, sa labas ng 8 kilometrong radius. Inuulit ko, lumikas na kayo." Nakatitig si Lori kay Elias. Nakita niya ang pagbabago sa lalaki. Nawala ang halimaw, nawala ang baliw. Ang nakikita niya ngayon ay ang bayaning matagal nang ibinaon ng pagkakataon.
Isang lalaking handang itaya ang lahat upang itama ang isang pagkakamali. Ngunit ang ulan ng abo ay lalong bumigat. Ang bubong ng bahay ay naglalabas na ng mga tunog ng pag-inggit. Tila ba hindi na kayang dalhin ang bigat ng dumi ng bulkan. "Lori, makinig ka sa akin," sabi ni Elias. Bigla siyang huminto sa pagsasalita sa radyo at hinawakan ang magkabilang balikat ni Lori. "Kailangan mo nang umalis. May isang truck ng rescue na dadaan sa paanan ng kalsadang ito sa loob ng 10 minuto. Iyon ang huling truck na lalabas ng danger zone." Umiling si Lori. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. "Hindi, Elias. Hindi kita iiwan dito. Sumama ka na sa akin." "Hindi pwede, Lori," sagot ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang masakit na pagmamahal. "Kailangang may manatili rito para ipagpatuloy ang broadcast. Marami pa ang hindi nakakarinig. Marami pa ang nalilito. Ang buhay ko ay matagal nang nakatali sa bundok na ito. Pero ikaw ay may pagkakataon pang mabuhay. Elias, huwag mong gawin ito." Sigaw ni Lori. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng emosyon. "Ngayon ko lang nahanap ang dahilan para muling ngumiti. Ngayon ko lang nahanap ang taong nakakaunawa sa akin. Huwag mo akong iwan sa ganitong paraan." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elias. Inabot niya ang kanyang bulsa at inilabas ang isang bagay. Ito ang lumang orasan ni Mario. Ang orasan na 10 taon nang hindi tumitibok. Ang kaivat na laging suot ni Lori bilang simbolo ng kanyang pagdadalamhati. Inilagay ni Elias ang orasan sa palad ni Lori. Nang mapatingin si Lori sa mukha ng orasan, naramdaman niya ang isang matinding kuryente sa kanyang puso. Ang pendulo ay gumagalaw. Ang mga kamay nito ay umiikot na. Naririnig ang mahina at ritmikong tunog ng pagtakbo ng bawat segundo. "Pinaandar ko na ito kagabi habang natutulog ka," bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. "Ang oras ni Mario ay tapos na, Lori. Ngunit ang oras mo ay nagsisimula pa lang. Huwag mong hayaang huminto ang oras mo dahil sa akin. Mabuhay ka para sa ating dalawa." Hinila ni Elias si Lori palabas ng bahay kahit na pilit na kumakawala ang babae. Ang bawat hakbang nila sa makapal na abo ay parang paglalakad sa isang panaginip na punong-puno ng takot. Sa di kalayuan, nakita nila ang mga ilaw ng isang truck na nagmamadaling bumababa. Ito na ang huling pagkakataon. "Sakay!" Utos ni Elias sa mga driver ng truck habang itinutulak si Lori paitaas sa likuran ng sasakyan. "Elias! Elias! Bumalik ka rito!" Hiyaw ni Lori. Pilit niyang inaabot ang kamay ni Elias mula sa umaandar na truck. Binitiwan ni Elias ang kamay ni Lori. Tumayo siya sa gitna ng kalsada habang ang ulan ng abo ay unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang huling paalam. Ang kanyang anino ay unti-unting lumiliit habang lumalayo ang truck. "Mahal kita, Lori?" Ang huling salitang narinig ni Lori sa gitna ng dagundong ng bulkan. Sa loob ng truck, ang mga tao ay nag-iiyakan at nagdarasal. Ngunit si Lori ay nakatitig lang sa likuran, sa direksyon ng bahay sa itaas ng bundok. Nakita niya ang mabilis na pagdaloy ng isang mapulang ilog ng lava mula sa tuktok ng mayon, tila isang dambuhalang ahas na lumalamon sa lahat ng madadaanan nito. Ang truck ay bumilis ang takbo, iniiwan ang kadiliman. Napayakap si Lori sa kanyang sarili habang ang malamig na bakal ng truck ay tila sumasalamin sa lamig na muling namumuo sa kanyang puso. Tiningnan niya ang orasan sa kanyang kamay. Ang bawat segundo ay tumatakbo. Bawat tunog ay tila isang paalala ng sakripisyo ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. "Elias," bulong niya, habang ang truck ay tuluyan nang pumasok sa makapal na ulap ng usok at ang anino ng bundok ay nawala sa kanyang paningin. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng kanyang sariling paghikbi at ang walang tigil na pagtakbo ng orasan ng kanyang buhay. Ang hangin
Sa loob ng evacuation center ay mabigat at malapot. Puno ng amoy ng basang abo, pawis ng libo-libong tao, at ang masangsang na timpla ng takot at kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Lori sa isang sulok, nakasandal sa malamig na pader ng semento ng pampublikong paaralan na nagsisilbing pansamantalang kanlungan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang diwa ay naiwan sa itaas ng bundok, sa gitna ng ulan ng apoy, at sa piling ng lalaking nagtulak sa kanya patungo sa kaligtasan. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang orasan ni Mario. Ang mahina at ritmikong tunog ng pagtakbo ng mga kamay nito ay tila isang sumbat sa kanyang pandinig. Ang bawat segundo ay parang isang patak ng asido na humahapdi sa kanyang konsensya. Ligtas siya. Humihinga siya. Ngunit ang bawat hiningang kinukuha niya ay tila ninakaw mula sa huling hininga ni Elias na naiwan sa itaas. Sa paligid niya, narinig niya ang mga bulong ng puot. Ang mga linta ng tsismis ay nagsimula ng gumapang sa gitna ng mga naghahanap ng masisisi sa gitna ng trahedya. Kasalanan ito ng baliw na si Eles, sabi ng isang lalaking may kargang bata. Ang boses ay puno ng pait. Kung hindi siya naghasik ng maling balita sa radyo, hindi sana tayo nagkagulo. Sinasadya niyang iligaw ang mga tao dahil gusto niyang makitang mawasak ang bayan. Totoo yan. Segunda ng isang matandang babae habang nagpapaypay ng karton. Sabi ni Madam Stella sa huling abiso, bago maputol ang radyo, huwag daw maniniwala sa baliw sa bundok. Ngayon, marami ang nawalan ng bahay dahil sa kanya. Naramdaman ni Lori ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng ginaw, kundi panginginig ng isang galit na matagal nang ikinulong sa ilalim ng pagtitimpi. Ang bawat salitang naririnig niya ay tila isang paglapastangan sa sakripisyo ng lalaking nag-iisa ngayong nakikipaglaban sa kamatayan. Tumayo si Lori. Ang kanyang pagtayo ay mabilis at puno ng puwersa na nagpatigil sa usapan ng mga tao sa paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa kahihiyan, ngayon ay nag-aapoy sa isang uri ng katotohanan na hindi kayang tapatan ng anumang kapangyarihan. Wala kayong alam. Ang sigaw ni Lori ay bumasag sa ingay ng evacuation center. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon, ngunit bawat salita ay malinaw at matalim. Wala kayong alam sa sakripisyong ginawa ni Elias Navarro. Habang ang mga opisyal nyo ay tumatakas sakay ng helicopter at nag-iiwan ng mga pekeng balita, si Elias ay nanatili sa itaas. Siya ang nagbigay sa inyo ng totoong abiso. Siya ang nagligtas sa inyo, kahit alam niyang susuklian nyo lang siya ng puot. Tumingin si Lori sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. 10 taon nyo siyang pinatay sa pamamagitan ng inyong mga salita. 10 taon nyo siyang ginawang halimaw dahil sa mga kasinungalingan ni Madam Stella. Ngayon, habang ligtas kayong nakaupo rito, siya ang nakalubog sa abo para sa atin. Huwag na huwag niyong dudungisan ang pangalan ng taong mas marangal pa kaysa sa inyong lahat. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang pagsabog ay nakabibingi. Ang mga tao ay nagkatinginan, bakas ang gulat at unti-unting pagpasok ng katotohanan sa kanilang mga isipan. Ngunit hindi na naghintay si Lori para sa kanilang paumanhin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Hindi siya pwedeng manatili rito. Ang bawat tibok ng orasan sa kanyang kamay ay tila isang utos. Sa labas ng paaralan, ang paligid ay balot ng makapal na hamog ng abo. Ang bawat ilaw ng poste ay tila isang malabong dilaw na mantsa sa gitna ng kadiliman. Nakita ni Lori ang isang lumang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng gate. Ang susi ay naiwan pa sa ignisyon dahil sa pagmamadali ng may-ari nito. Walang alinlangan na hinablot ni Lori ang manibela. Hindi siya sanay magmaneho, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay tila pinatatakbo ng isang puwersang hindi sa kanya. Ang ungol ng lumang makina
ay tila isang iyak ng desperasyon sa gitna ng katahimikan ng kalsada habang pinatatakbo niya ito patungo sa direksyon ng panganib. Ang biyahe pabalik sa bundok ay isang paglalakbay sa gitna ng impyerno. Ang ulan ng abo ay lalong lumakas, lumilikha ng isang madulas na kumot sa kalsada. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Ang visibility ay halos zero. Tanging ang malabong liwanag ng headlight ang nagsisilbi niyang gabay sa gitna ng sam na mundo. Ang hangin ay lalong uminit, humahapdi sa kanyang balat, ngunit ang kanyang puso ay mas mainit pa kaysa sa paligid. Naalala niya ang mukha ni Mario noong huling makita niya ito. Ang parehong takot, ang parehong kawalan ng malay. Naalala niya ang huling pangako ni Mario na babalik ito. Ngunit ngayon, hindi na siya ang babaeng naghihintay lang sa pintuan. Ngayon, siya na ang gagawa ng paraan. Hindi ko hahayaang mangyari uli ito. Bulong ni Lori sa hangin. Ang kanyang mga luha ay mabilis na natutuyo dahil sa init ng abo. Elias, huwag kang aalis. Hintayin mo ako. Sa bawat kurbada ng kalsada, naramdaman niya ang panginginig ng lupa. Isang babala na ang bulkang Mayon ay hindi pa tapos sa kanyang pagngangalit. May mga bahagi ng kalsada na may mga bitak na at may mga punong nakahumbay na dahil sa bigat ng dumi. Ngunit hindi huminto si Lori. Nilampasan niya ang bawat balakid nang may isang layuning tila isang panata. Nang marating niya ang paanan ng kalsada patungo sa bahay ni Elias, ang motorsiklo ay tuluyan ng huminto dahil sa kapal ng abo na pumasok sa makina. Binitiwan ito ni Lori at nagsimulang tumakbo. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa mainit na dumi. Ngunit ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Ang bahay ni Elias ay tanaw na niya. Ang dating matatag na istruktura ng semento ngayon ay tila isang guho na lamang. Ang bubong ay bumigay na sa bigat at ang isang bahagi ng pader ay tila tinunaw ng init. Walang ilaw, walang tunog. Tanging ang malakas na hininga ng bulkan sa di kalayuan ang naririnig. Elias! Sigaw ni Lori. Ang boses niya ay naging garalgal dahil sa asupre na nalalanghap. Elias, nandito ako! Wala siyang narinig na sagot. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang uri ng takot na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sinimulan niyang alisin ang mga guho ng kahoy at semento sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Hindi niya alintana ang init ng mga bato o ang mga gasgas at dugo sa kanyang mga palad. Ang tanging mahalaga ay ang mahanap ang lalaking nagbigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay uli. Sa ilalim ng isang malaking piraso ng bumagsak na pader sa may sala, malapit sa kinalalagyan ng dating radio transmitter, nakita niya ang isang dulo ng jacket. Elias! Muling hiyaw ni Lori habang buong lakas niyang itinutulak ang mga nakaharang na bato. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng dumi at dugo. Ngunit hindi siya tumigil hanggang sa makita niya ang mukha ng lalaki. Nakahiga si Elias, natatakpan ng makapal na abo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang mikropono ng radyo ay mahigpit pa ring hawak ng kanyang kanang kamay. Tila ba hanggang sa huling sandali ay pinilit niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Elias, gumising ka! Elias, parang awa mo na, pagmamakaawa ni Lori habang inilalagay niya ang ulo ng lalaki sa kanyang kandungan. Marahan niyang pinunasan ng abo sa mukha nito gamit ang kanyang laylayan. Nandito na ako. Hindi kita iiwan. Sinabi mo na ang oras ko ay nagsisimula pa lang. Pero hindi ito magsisimula kung wala ka. Inilapit ni Lori ang kanyang tainga sa dibdib ni Elias. Sa gitna ng nakabibinging dagundong ng bulkan at sa gitna ng kanyang sariling hikbi, pinilit niyang makarinig ng kahit anong senyales ng buhay. Isang segundo,
2 segundo. Naramdaman niya ang isang mahina, napakahinang pintig, isang tibok ng puso na tila isang bulong sa gitna ng bagyo. Buhay ka. Salamat sa Diyos. Buhay ka. Bulong ni Lori habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ni Elias, nag-iiwan ng maliliit na marka sa gitna ng dumi ng abo. Ngunit ang kaligayahan ni Lori ay panandalian lamang. Isang matinding panginginig na mas malakas kaysa sa lahat ng nauna ang muling yumanig sa bundok. Mula sa tuktok ng mayon, isang dambuhalang kislap ng apoy ang pumutok, at ang langit ay naging kulay pula na tila isang dagat ng dugo. Ang daloy ng lava ay paparating na, mas mabilis at mas malapit kaysa sa inaasahan nila. Nakatitig si Lori sa nagbabagang panganib pagkatapos ay sa walang malay na lalaki sa kanyang mga braso. Ang daan pababa ay mahaba at ang kanyang katawan ay hapong-hapo na. Isang desisyon ang kailangang gawin sa pagitan ng pagtakas at ng pag-asa. Ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katinoan ni Lori. Sa paligid niya, ang mundo ay unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng makapal at nagbabagang abo. Ang bulkang Mayon ay naglalabas ng isang malakas at nakapangingilabot na ugong, isang tunog na nagmumula sa kaibuturan ng lupa na tila ba isang dambuhalang hayop na nagngangalit sa gutom. Hindi na ito ang magandang tanawin na hinahangaan ng lahat. Ito na ang mukha ng katapusan. Nakaluhod si Lori sa gitna ng mga guho. Ang kanyang mga daliri ay sugatan at puno ng dugo. Ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katawan ni Elias na nakasandal sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito, na itinuring ng lahat na halimaw, ay tila isang munting bata sa kanyang mga braso, mahina, marupok, at tila anumang sandali ay mawawala sa kanya. Elias, parang awa mo na. Gumising ka! Bulong ni Lori. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos malunod sa dagundong ng paligid. Inilapat niya ang kanyang mga palad sa pisngi ni Elias, pilit na pinupunasan ng dumi at abo upang makita ang buhay sa likod ng mga nakapikit na mata. You told me my time is starting now. Hindi ito magsisimula kung iiwan mo ako. Please, Elias, wake up. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala ni Lori ang ginagawa ng asawa niyang si Mario sa mga rescue missions. Inilapat niya ang kanyang tenga sa dibdib ni Elias. Doon, narinig niya ang isang mahina at tila nag-aalangang pintig. Buhay pa ito. Isang kislap ng pag-asa ang sumiklab sa kanyang puso. Buong lakas niyang itinulak ang isang malaking piraso ng kahoy na nakadagan sa binti ni Elias. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa tindi ng puwersang kailangang ilabas. Nang sa wakas ay mapalaya niya ang katawan ng lalaki, narinig ni Lori ang isang malakas na tunog ng pagguho mula sa itaas ng bundok. Ang liwanag ng apoy mula sa bulkan ay nagmistulang isang mapulang tabing na bumabalot sa langit. Ang lava ay hindi na lamang isang banta. Ito ay isang realidad na mabilis na gumagapang pababa. Lori, isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi ni Elias. Unti-unti itong nagmulat ng mata, bagaman malabo ang paningin at puno ng kalituhan. Nandito ako, Elias. Nandito ako. Umiiyak na sabi ni Lori. Niyakap niya ng mahigpit ang ulo ng lalaki. Pilit na bumangon si Elias, bagaman ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng isang mahapdi at malalim na paghinga. Tumingin siya sa paligid, sa wasak niyang tahanan at sa babaeng nagbalik para sa kanya. Bakit? Bakit ka bumalik? Sabi ko, umalis ka na. It's too dangerous here. I couldn't leave you, sagot ni Lori. Hinawakan niya ang kamay ni Elias na puno rin ng mga sugat. I lost Mario because I stayed at the door and waited. Ngayong araw, hindi ako maghihintay. I chose to come and get you. Isang matinding pagyanig ng lupa ang muling nagpabagsak sa kanila. Ang pader,
na natitira sa sala ay tuluyan ng gumuho, lumilikha ng isang makapal na alikabok na nagpahirap sa kanilang paghinga. Alam ni Elias na wala na silang sapat na oras para bumaba ng bundok. Ang daloy ng pyroclastic at ang nagbabagang lava ay malapit na. Lori, doon, sa ilalim ng kusina, turo ni Elias sa isang bahagi ng sahig na natatakpan ng isang lumang alpombra. May maliit na cellar doon. It's built deep into the rock. It's our only chance. Sa gitna ng ulan ng bato at abo, binuhat ni Lori ang braso ni Elias at isinabit sa kanyang balikat. Bawat hakbang nila ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang init ng hangin ay tila sinusunog ang kanilang mga baga. Nang marating nila ang kusina, mabilis na hinawi ni Lori ang alpombra at binuksan ang isang mabigat na pintong gawa sa bakal at semento. Isa-isa silang bumaba sa madilim at masikip na espasyo. Pagkasara ng pinto, ang malakas na ingay ng mundo sa labas ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang cellar ay amoy lupa, amoy kalawang, at puno ng mga lumang dilata. Ngunit para sa kanila, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Napasandal sila sa malamig na pader ng cellar. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na flashlight na laging dala ni Elias sa kanyang bulsa. Sa maliit na sinag ng liwanag, nakita ni Lori ang lawak ng pinsala sa kanilang mga katawan. Ang kanyang mga kamay ay duguan, ang kanyang damit ay punit-punit, at si Elias ay tila nauubusan na ng lakas. Kumuha si Lori ng isang bote ng tubig mula sa mga supplies sa loob. Binuksan niya ito at marahang inilapat sa mga labi ni Elias. Inom ka muna. We're safe here, Elias. We're safe. Uminom si Elias ng dahan-dahan. Pagkatapos, hinawakan niya ang mga kamay ni Lori. Ang mga kamay na naghukay sa ilalim ng guho para iligtas siya. Marahan niyang hinalikan ang bawat sugat sa mga daliri ng babae. Isang kilos na puno ng pagsisisi at pasasalamat. Patawarin mo ako, Lori. Bulong ni Elias. Nangingintab ang kanyang mga mata. Akala ko tapos na ang kwento ko. 10 taon kong inisip na doon na huminto ang lahat. Sinanay ko ang sarili kong mag-isa dahil naniwala akong iyon ang kapalit ng mga pagkakamali ko. But you made me choose to stay. You made me choose life again. May mainit na alon ng damdamin ang dumaloy sa puso ni Lori. Inihilig niya ang ulo sa balikat ni Elias, hinayaang ang kanyang mga luhay tahimik na dumampi sa balat ng lalaki. I was empty too, Elias. Mahina niyang sabi. Gumagalaw lang ako, pero puno ng panghihinayang ang loob ko. But when I cook for you, when I watch you eat, when I hear you talk, doon ko muling naramdaman ang tibok sa dibdib ko. Hindi mo lang pinili ang sarili mo. You gave me back my sense of living too. Sa loob ng madilim na silid na yon, sa ilalim ng umaatungal na kalikasan sa labas, unti-unting gumuho ang lahat ng pader sa pagitan nila. Ang bigat ng nakaraan ay kumupas, at ang mga tinig ng iba ay nawala sa likod ng isang payapang katahimikan, kung saan sapat na ang presensya ng isa't isa. Tanging ang init ng kanilang mga katawan at ang pag-asang makalabas ng buhay ang nanatili. Lori, I loved you from the moment you stayed despite my anger. Pag-amin ni Elias, ang kanyang boses ay tila isang banal na panata sa gitna ng kadiliman. Hindi ko alam kung may bukas pa, pero kung ito na ang huling oras ko, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Yumakap si Lori ng mahigpit sa kanya, isang banayad at lalong nagpapatatag na halik ang ibinigay niya sa noo ni Elias. We will have a tomorrow, Elias. I promise you. Sabay tayong lalabas dito. Nagkatitigan sila ng matagal, isang sandali ng purong koneksyon kung saan ang kanilang mga kaluluwa ay tila nag-uusap sa katahimikan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag. Isang matindi at marahas na pagyanig ang muling yumanig sa cellar. Sa itaas, narinig nila ang tunog ng pagbagsak ng natitirang bahagi ng bahay.
Ang semento ng kisame ng cellar ay nagsimulang magkaroon ng malalaking bitak. Ang tunog ng pagbitak ng bato ay tila isang babala na ang kanilang huling kanlungan ay maaari ring maging kanilang libingan. Isang malaking tipak ng semento ang bumagsak ilang pulgada lamang mula sa kinalalagyan nila. Ang alikabok ay muling lumukob sa paligid, ginagawang mahirap ang paghinga. Naramdaman ni Lori ang mabilis na pagtibok ng puso ni Elias at ang sarili niyang kaba na tila sumasakal sa kanya. "Elias!" Sigaw ni Lori habang niyayakap ang lalaki upang protektahan ito mula sa mga bumabagsak na debris. Ang bawat tipak ng semento na tumatama sa sahig ay lumilikha ng ulap ng alikabok na tila ba gustong lamunin ang kakarampot na hangin sa loob ng maliit na espasyong iyon. Naramdaman ni Lori ang hapdin ng isang bato na tumama sa kanyang likuran, ngunit hindi siya kumawala. Mas hinigpitan pa niya ang yakap kay Elias. Ang kanyang muka ay ibinaon niya sa leeg ng lalaki, hinahayaan ang sarili na maging kalasag para sa taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay. "Lori, bitaw. Masasaktan ka." Ang nangihinang pakiusap ni Elias, pilit nitong itinutulak ang babae upang siya ay makahanap ng mas ligtas na pwesto. Ngunit hindi ko mawala si Lori. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang yakap. Ang kanyang mga braso ay tila naging bakal na kadenang bumabalot sa lalaki. Ang takot na mawala si Elias ay mas matindi kaysa sa takot sa anumang bumabagsak na bato. "Hindi!" Ang kanyang sigaw ay puno ng determinasyon, isang panatang binitiwan sa gitna ng nagbabagang katapusan. "Dito lang ako sa tabi mo. Kung ito na ang huli, haharapin natin ng magkasama." Ang mga salitang yun ay tila nagbigay ng isang huling bugso ng lakas kay Elias. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, ginamit niya ang lahat ng natitira niyang enerhiya upang ipihit ang kanilang mga katawan. Sa isang iglap, siya na ang nasa ibabaw ni Lori. Ang kanyang likod ang nakaharap sa gumuguhong kisame. Ang kanyang katawan ang naging pananggalang para sa babaeng bumalik mula sa kaligtasan para lamang sa kanya. "Elias, huwag!" Sigaw ni Lori, ngunit huli na ang lahat. Isang nakabibinging dagundong ang yumanig sa buong cellar. Ang tunog ng bakal na yumuyupi at ang pagkalagot ng mga sementong pundasyon ay tila isang nakakatakot na musika ng pagkawasak. Isang malaking tipak ng pader kasama ang mga bakal na nakausli ang bumagsak mula sa itaas. Naramdaman ni Lori ang pagbigat ng katawan ni Elias sa ibabaw niya. Narinig niya ang isang mahina at pigil na ungol ng sakit mula sa lalaki. Ang flashlight na hawak ni Elias ay tumalsik mula sa kanyang kamay, gumulong sa sahig, at ang liwanag nito ay sumayaw ng paikot-ikot sa pader bago tuluyang namatay. Kadiliman. Isang absolutong kadiliman ang bumalot sa kanila. Ang alikabok ay lalong kumapal, ginagawang halos imposible ang paghinga. Ang tanging nararamdaman ni Lori ay ang bigat ni Elias, ang init ng dugo na unti-unting dumadaloy sa kanyang braso, at ang unti-unting paghina ng paghinga ng lalaki sa kanyang leeg. "Elias?" Ang boses ni Lori ay isang pabulong na panalangin sa gitna ng katahimikan. "Elias, sumagot ka. Parang awa mo na." Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sementong bumagsak. Walang sagot. Ang tanging naririnig ni Lori ay ang sarili niyang mabilis at takot na paghinga at ang mahinang tunog ng alikabok na unti-unting lumalagpak sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang kinakapa ang mukha ni Elias sa gitna ng absolutong kadiliman. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa noo nito, ang magaspang na balbas, at ang basa at malagkit na likido sa gilid ng labi nito. Dugo. "Elias, please, don't do this to me." Pagmamakaawa ni Lori, ang kanyang mga luha ay humahalo na sa dugo at dumi sa kanyang mga palad. "Hindi ko kaya mag-isa. Huwag mo akong iwan dito."
Isang mahinang pag-ubo ang narinig niya. Isang tunog na puno ng sakit ngunit para kay Lori. Ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Lori, ang boses ni Elias ay halos isang hangin na lamang, garalgal at hirap na hirap. Safe ka na. Yon ang importante. No, hindi importante kung mawawala ka. Sigaw ni Lori. Ang kanyang boses ay basag na sa tindi ng pag-iyak. Sinubukan niyang itulak ang katawan ni Elias upang makita kung gaano kalaki ang pinsala. Ngunit ang bigat ng lalaki, kasama ang mga debris na nakadagan dito, ay hindi niya maigalaw. Kinapa niya ang likod nito at naramdaman niya ang matulis na dulo. Isang bakal na bumaon sa balikat ng lalaki at ang init ng dugong patuloy na dumadaloy mula rito. Elias, lumaban ka. Tulungan mo ako. Itulak natin to. Sabi ni Lori, kahit alam niyang imposible. Isang mahinang tawa na puno ng pait at pagmamahal ang kumawala kay Elias. Wala na. Akong lakas, mahal. Ang salitang mahal ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Lori, nagdulot ng halo-halong tamis at sakit. Sa bingit ng kamatayan, sa ilalim ng lupa, sa gitna ng kadiliman, doon niya narinig ang salitang matagal na niyang inaasam. Don't say that. Umiiyak na pakiusap ni Lori. We will get out of here. Magkakaroon pa tayo ng maraming bukas. Magluluto pa ako para sa'yo, Elias. Naramdaman ni Lori ang marahang paggalaw ng kamay ni Elias, kinakapa ang kanyang pisngi. Ang haplos nito ay malamig na, ngunit puno pa rin ng pagsuyo. Ang orasan, Lori, gumagana na. Ang oras mo, kailangan, ituloy mo. Ang paghinga ni Elias ay unti-unting humihina. Bawat isa ay mas mababaw kaysa sa nauna. Naramdaman ni Lori ang unti-unting paglundo ng katawan nito. Ang pagkawala ng tensyon sa mga kalamnan nito na tila isang kandilang nauubusan na ng mitya. Hindi! Elias! Elias, huwag kang bibitaw! Elias, gumising ka! Elias! Ang mga sigaw ni Lori ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang maliit at madilim na mundo. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng isang hiningang hindi na nagpatuloy. Niyakap niya ng mahigpit ang tila wala ng buhay na katawan ni Elias. Ang kanyang mga hikbi ay walang tigil. Lumilikha ng isang malungkot na awit sa gitna ng kadiliman. Sa labas, ang bulkang Mayon ay patuloy sa kanyang pagngangalit. Walang kamalay-malay sa isang pusong muling nadurog sa ilalim ng kanyang sariling abo. Ang huling narinig sa ilalim ng lupa ay ang walang katapusang pagtangis ng isang babaeng muling natutong magmahal. Sa gitna ng katahimikan ng isang posibleng libingan, ang oras ay naging isang kaaway sa loob ng madilim at masikip na libingan. Nawalan na ng saysay ang bawat segundo, minuto at oras. Yakap pa rin ni Lori ang malamig at tila wala ng buhay na katawan ni Elias. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang manhid na pamimighati. Ibinubulong niya ang mga alaala. Ang amoy ng sinigang na una niyang niluto. Ang pag-aalaga niya sa lalaki nung ito'y may lagnat. Ang init ng kamay nito sa gitna ng ulan. Ang cellar ay naging isang malamig na baul ng mga pangakong hindi na matutupad. Nang akala niya ay doon na rin siya mamamatay sa tabi ng lalaking minahal niya, isang bagay ang bumasag sa katahimikan, isang mahinang tunog. Sa una, inakala ni Lori na ito ay guni-guni lamang, isang laro ng kanyang pagod na isipan, ngunit narinig niya itong muli. Isang mahina at ritmikong pagkatok na tila ba nanggagaling sa isang malayong mundo, sa ibabaw ng lupa. Tumingala si Lori, bagaman wala siyang makita sa absolutong kadiliman. May tao sa labas, may naghahanap. Tulong! Ang sigaw ni Lori ay mahina at paos. Isang desperadong bulong na halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Tulong! Nandito kami! Nagpatuloy ang tunog, mas lumalakas
Sinasabayan na ngayon ng mga sigaw ng mga boses ng lalaki. Pagkatapos, isang milagro ang nangyari. Isang sinulid ng liwanag, kasing nipis ng karayom, ang tumagos sa isang maliit na bitak sa semento sa itaas. Ang liwanag na yon, gaano man kaliit, ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Iyon ang liwanag ng pag-asa. Sinundan ng mga sigaw ni Lori ang sinulid ng liwanag. Ang mga tunog sa labas ay lalong lumakas, napalitan ng ingay ng mga pala at bareta na humahampas sa semento. Lumipas ang mga oras na tila isang habambuhay hanggang sa ang isang maliit na butas ay naging isang malaking siwang. Ang sariwang hangin at ang liwanag ng araw ay biglang pumasok, halos sumilaw sa mga matang matagal nang nasanay sa dilim. Ang mga mukhang sumilip sa butas ay hindi mga mukha ng mga estranghero. Sila ang mga mukha ng mga kapitbahay ni Lori, ang mga mukha ng mga lalaking dati ay bumabato kay Elias. Ang kanilang mga mukha ngayon ay hindi na puno ng puot, kundi puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ligtas na kayo, sigaw ng isa sa kanila. Ang pagsagip ay mabilis at maingat. Inuna nilang inialis ang mga debris na nakadagan kay Elias. Maingat siyang inilabas sakay ng isang makeshift stretcher. Pagkatapos, si Lori, na nanginginig at halos hindi na makatayo, ay inalalayan palabas. Paglabas niya mula sa ilalim ng lupa, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Ang bulkang Mayon sa di kalayuan ay payapa na, natutulog na muli matapos ang kanyang pagngangalit. Tila ba walang nangyari. Dinala sila sa pansamantalang ospital na itinayo sa evacuation center. Habang ginagamot ang mga sugat ni Lori, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kabilang kama, kung saan ang mga doktor ay abala sa pag-aasikaso kay Elias. Buhay siya, ngunit kritikal ang kanyang kondisyon. Nang sumunod na araw, habang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, isang pamilyar na ingay ang muling gumambala sa evacuation center. Isang convoy ng mga sasakyan ng media ang dumating at kasama nila, bumaba mula sa isang mamahaling van si Madam Stella. Suot ang isang malinis at puting bestida na may daladalang mga kahon ng relief goods na may nakatatak na kanyang pangalan. Muli siyang nagbabalik bilang isang mapagkunwaring bayani. My dear people of Albay, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa habang nagsasalita sa harap ng mga kamera. I am so sorry for what happened. We did our best to warn you. But this tragedy was inevitable. It was an act of God. But now, we must unite and rebuild. And we must hold accountable the man who caused panic and confusion. Ang baliw na si Elias Navarro, it's all his fault. Ang mga tao ay nagkatinginan. Ang kanilang mga isipan ay muling nalilito sa pagitan ng katotohanan at ng matatamis na salita ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man makumbinsi ni Stella ang lahat, isang daan ang biglang nabuksan sa gitna ng karamihan. Dahan-dahang naglakad si Lori, ang kanyang mga braso at noo ay may mga benda. Sa tabi niya, nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ng isang nurse ay si Elias. Ang kanyang ulo at katawan ay balot din ng benda. Ngunit ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay matalim at puno ng determinasyon. Tumigil sila sa harap ni Madam Stella. Ang buong evacuation center ay natahimik. Lahat ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Tapos na ang pagpapanggap mo, Stella, sabi ni Lori. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila isang bundok. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Stella. Look who's here! Ang mag-partner in crime. Anong karapatan niyong magsalita? You almost destroyed our town. Hindi kami ang sumira sa bayang ito, Stella. Sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ikaw, ang kasakiman mo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Elias ang isang maliit na digital recorder. Ito ay luma at may mga gasgas, ngunit gumagana pa. Maaaring nasira mo ang aking seismograph,
Ngunit hindi mo nasira ang lahat. Ito ang huling pag-uusap natin sa telepono bago pumutok ang bulkan. Pinindot ni Elias ang play. Ang boses ni Madam Stella, malinaw at walang duda, ay umaling-awngaw mula sa maliit na speaker. Elias, don't you dare ruin my festival. Kung hindi ka titigil sa pagkakalat ng kasinungalingan mo, sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan kasama ng mga alaala ng pamilya mo. I will destroy you. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Ang mga kamera ng media ay mabilis na bumaling mula kay Elias patungo sa namumutlang mukha ni Madam Stella. That's fake. Doctorate yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Stella. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay isang malinaw na pag-amin ng kanyang kasalanan. Sa sandaling iyon, ang asawa ni Stella, ang mismong alkalde, na nakatayo sa likuran niya, ay hindi na nakatiis. Totoo ang lahat ng iyon. Sabi ng alkalde, ang boses ay puno ng pagsisisi. Itinago namin ang babala ni Elias 10 taon na ang nakalipas at ginawa namin itong muli ngayon. Patawarin niyo kami. Iyon ang huling pako sa kabaong ni Madam Stella. Ang mga tao na naliwanagan na sa wakas ay nagsimulang sumigaw ng galit. Ang mga reporter ay dumumog sa kanya. Ang mga pulis na wala nang magawa ay dahan-dahang lumapit upang arestuhin siya. Ang kanyang pagwawala at pagtanggi ay nilamon ng ingay ng katarungang matagal nang ipinagkait. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang itinulak ng nurse ang wheelchair ni Elias palayo. Habang dumadaan sila, ang mga taong dati ay umiiwas at nanunuya ay yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Ang ilan ay bumubulong ng "Salamat, Sir Elias." Ang iba ay tumatango kay Lori nang may paghanga. Huminto sila sa labas ng gusali. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Nagpipinta ng kulay ginto at rosas sa kalangitan sa likod ng payapang bulkang Mayon. Hinawakan ni Lori ang kamay ni Elias. Nagsalpukan ng kanilang mga paningin, isang pag-uusap na walang salita, puno ng sakit, pasasalamat, at isang bagong simula. Hindi na sila ang baliw at ang byuda. Sila na ang mga nakaligtas. Sila na ang katotohanan na umahon mula sa ilalim ng abo. 1 taon ang lumipas. Ang amoy ng asupre at abo ay matagal nang pinalitan ng amoy ng bagong pintura, basang semento, at ang hindi mapapantayang halimuyak ng pag-asa. Ang bayan sa paanan ng Bulkang Mayon ay muling bumangon. Ang mga bahay na gumuho ay napalitan ng mga bago at mas matatag na istruktura. Ang mga lansangang dating puno ng takot ay puno na ngayon ng tawanan ng mga batang naglalaro. Ang alaala ng trahedya ay nananatili, hindi bilang isang multo na nananakot, kundi bilang isang guro na nagpapaalala sa lahat ng halaga ng katotohanan at pagkakaisa. Sa gilid ng bayan, malapit sa kalsadang paakyat sa bundok, isang maliit na kainan ang naging paboritong tambayan ng lahat. Ito ay may simpleng pangalan na nakasulat sa isang piraso ng kahoy: Lori at Elias. Ang mga mesa ay gawa sa kawayan, ang mga upuan ay laging puno, at ang amoy na nagmumula sa kusina ay hindi lamang amoy ng masarap na pagkain, kundi amoy ng tahanan. Sa loob ng kusina, abala si Lori sa paghahalo ng isang malaking kaldero ng Bicol Express. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakayuko sa lungkot, ngayon ay laging may bahid ng isang maliit na ngiti. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng sigla. Hindi na siya ang byudang nagtatago sa anino ng nakaraan. Siya na ang pinakasikat na kusinera sa buong bayan, ang babaeng nagpapatunay na ang pag-ibig ay ang pinakamasarap na sangkap sa anumang luto. Sa labas, sa isang maliit na beranda na nakaharap sa bulkan, nakaupo si Elias sa kanyang paboritong tumba-tumba. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang mga batang naghahabulan sa damuhan. Ang kanyang buhok ay maikli na at maayos na nasusuklay. Ang kanyang balbas ay ahit na,
Nagpapakita ng mga linya sa kanyang mukha na hindi nagawa ng pait, kundi ng mga ngiting madalas nang sumisilay sa kanyang mga labi. Ang pilat sa kanyang balikat mula sa pagkakabagsak ng semento ay naroon pa rin, isang permanenteng paalala ng kanyang sakripisyo. Ngunit hindi na ito masakit. Sa tabi ng kanyang upuan ay may isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang laptop. Hindi na siya ang baliw na nag-iisa. Siya na ngayon ang voluntaryong consultant ng bagong Disaster Risk Reduction Office ng bayan. Ang kanyang mga datos at babala ay hindi na binabaliwala. Ito na ang nagsisilbing Biblia ng kaligtasan para sa lahat. Mahal, heto na ang kape mo. Baka lumamig, sabi ni Lori. Lumabas siya mula sa kusina, dala ang isang platito ng Vastedes. Ngumiti si Elias at hinawakan ng kamay ni Lori habang inilalapag nito ang pagkain. Salamat, mahal. Napagod ka ba? Hindi napapagod ang pusong masaya, sagot ni Lori. Umupo siya sa tabi ni Elias at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nagkatinginan sila at sa kanilang mga mata, ang buong kwento ng kanilang pag-ibig ay mababasa. Ang sakit, ang paghihintay, ang pagpapatawad, at ang matamis na tagumpay, isa. Ang tanong ng pagpapatawad, napatawad na ba nila? Tumingin si Lori sa kanyang pulsuhan. Suot pa rin niya ang lumang orasan ni Mario. Ngunit sa tabi nito ay may isa pang relo, isang simple at eleganteng silver watch. Regalo ni Elias noong kaarawan niya. Minsan, kapag tinitingnan ko ang orasan ni Mario, hindi na sakit ang nararamdaman ko. Bulong ni Lori. Naalala ko na lang ang pagmamahal na ibinigay niya. At nagpapasalamat ako dahil ang pagmamahal na iyon ang naghanda sa akin para sa pagmamahal na ibinibigay mo. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Lori at hinalikan ang dalawang relo. Pinatawad ko na sila, Lori. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Ang galit ay isang mabigat na kadena. At sa piling mo, natututunan kong lumipad. Oo, nagpatawad na sila. Hindi sa paraan ng paglimot, kundi sa paraan ng pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi na ng kung sino sila. Ngunit hindi na ito ang nagdidikta kung sino sila dapat maging. Ikalawa, ang tanong ng kapayapaan. Nahanap na ba nila ito? Tumingin sila sa Bulkang Mayon. Ang perpektong hugis nito ay nakatayo ng maringal laban sa asul na langit. Hindi na nila ito tinitingnan ng may takot. Payapa na ako, Elias, sabi ni Lori. Dati, akala ko ang kapayapaan ay ang kawalan ng problema. Ngayon, alam ko na, ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang anumang problema dahil alam kong may kasama ako. Niyakap ni Elias si Lori ng mahigpit. At ako, payapa ako dahil sa bawat umaga, ang una kong nakikita ay ang mukha mo. At ang una kong naaamoy ay ang luto mo. This is my peace. This is my home. Ang kapayapaan para sa kanila ay hindi isang lugar o isang sitwasyon. Ito ay isang tao. 3. Ang tanong ng aral. Anong aral ang natutunan? Isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanila. May hawak na bulaklak na pinitas sa damuhan. Iniabot niya ito kay Lori. Para sa inyo po, Tita Lori, sabi ng bata. Ngumiti si Lori at tinanggap ang bulaklak. Ang batang ito ay isa sa mga naulila sa huling pagsabog. Ngayon, siya ay isa sa mga batang tinutulungan ng munting foundation na itinayo ni na Lori at Elias. Salamat, Nene, sabi ni Elias. Mag-ingat ka sa paglalaro, ha? Habang pinagmamasdan nila ang batang papalayo, alam na nila ang sagot. Ang pinakamahalagang aral na natutunan nila ay hindi tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao lamang. Ang tunay na paghilom ay nangyayari kapag ang pag-ibig na yon ay ibinabahagi sa iba. Ang pagtulong sa iba na bumangon
mula sa abo, ang siyang tunay na nagpapagaling sa sarili nilang mga sugat. Muling hinalikan ni Elias ang kamay ni Lori, ngunit sa pagkakataong ito, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na singsing na gawa sa pinilipit na damo, isang simbolo ng kanilang simpleng buhay at ng kanilang pag-ibig na isinilang sa lupa. Isinuot niya ito sa daliri ni Lori. Walang magarbong salita, walang nakaluhod na proposal. Tanging isang tingin na nangangako ng habambuhay. Hindi natin mapipigilan ang bulkan sa pagsabog, bulong ni Elias. Ngunit kaya nating siguraduhin na sa bawat pagputok nito, ang pagmamahalan natin ang magiging pinakamatibay na kanlungan. Sa ilalim ng araw ng albay, sa paanan ng bulkang Mayon, natagpuan ni na Lori at Elias ang kanilang pangako ng bukhang liwayway. Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng apoy at abo ay naging isang alamat sa bayan, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na trahedya, ang puso ay laging makakahanap ng paraan upang muling tumibok, magmahal at bumangon. Dahil ang pag-ibig, tulad ng bulkang Mayon, ay may kakayahang sumira, ngunit mayroon ding kakayahang lumikha ng bagong lupa para sa isang bagong simula. Maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsama sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay ni na Lori at Elias. Hindi ko itatago habang isinusulat ko ang mga huling sandali nila sa ilalim ng guho, kasama ninyo akong naluha at naniwala. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang simpleng tanong: paano muling tumitibok ang isang pusong matagal nang namatay sa sakit? Dahil naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may dalang maliit na apoy ng pag-asa, kahit pa ito'y sinusubukang patayin ng hangin ng pagsubok. Naniniwala ako na ang pagpapatawad ay isang butil na kayang tumubo kahit sa pinakamatigas na lupa. At higit sa lahat, naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay ang liwanag na naghihintay sa atin pagkatapos ng pinakamahabang gabi. At bago tayo magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong na sana iyong pagnilayan. Kung ikaw si Lori at nalaman mo ang isang katotohanang matagal nang itinago, kaya mo bang buksan ang iyong puso sa taong naging bahagi ng iyong pighati para lamang bigyan ng pagkakataon ng isang bagong simula? Ikinagagalak naming mabasa ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa iyo ay isang yakap sa aming mga puso. At kung minahal mo ang kwento ni na Lori at Elias, isang simpleng pag-like at pag-share ng video na ito ay isang malaking tulong upang maiparating natin ang kanilang kwento sa mas marami pang puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa, maraming salamat. Nagmamahal, bulong ng puso. Copyright 2025, ang lihim sa ilalim ng abo.